ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po ng paghahandog ng ating Panginoon sa templo. Tayo po ay naghahandog din, nag-aalay din tayo sa loob ng simbahan, sa ating kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya tayong iniaalay sa Diyos. Subalit, paano po ba natin nasasabi na ang alay natin, ang handog natin, ay katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Kapag po ba bukal sa loob? Kapag po ba hindi yung sobra lamang sa atin, kundi yung talagang bahagi natin? Kapag po ba yung handog na yon ang ibinigay na atin, yun po ba ay katanggap-tanggap na? Sa katunayan po, isa lamang ang handog na katanggap-tanggap. Ang inialay ngayon sa templo na narinig natin sa ating mabuting balita. Ang inihandog sa templo, si Hesukristo. Maganda po ang pwesto nitong ating kapistahan. Nasa gitna po tayo ng dalawang Pasko. Pasko ng pagsilang at palapit na rin po, paghahandaan natin ang Pasko ng pagkabuhay. Nasa gitna ng dalawang misteryo. Ang misteryo ng Emmanuel at ang misteryo ng Jesus. Bakit may Emmanuel? Emmanuel, bakit kasama natin ang Diyos? Dahil Jesus. Yeshua, dahil ang Diyos ay nagliligtas. Hindi lang tayo sinamahan ng Diyos, niligtas din tayo ng Diyos. At ang pinagdiriwang natin ngayong kapistahan, ang isa sa mga nagtatahi sa dalawang ito, ang pagparito ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Sa paanong paraan? Namomroblema ang mga pari ng lumang tipan sapagkat walang makapaghandog ng nararapat na handog sa Diyos. Walang makapagbigay puri sa Diyos. Sapagkat anuman ang gawin ng mga pari ng lumang tipan, hindi sumasapat, laging kapos, laging kulang. Dahil Diyos ang nasaktan, kailangan malinis, kailangan perpekto ang maghahandog, ang magbibigay puri. Subalit kailangan tao ang maghandog dahil tao ang nagkasala, tao ang nakasakit, at ibinigay sa atin si Jesus. Inihandog si Jesus. Siya ang nakapagbigay sa Ama ng nararapat na handog, at siya ang kumatawan sa ating mga tao, sa ating mga nagkasala sa Diyos. Sumakatuwid, ang tunay lang na makapagbibigay ng handog na kalugod-lugod sa Diyos ay ang Diyos na totoo at tao rin namang totoo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa banal na misa, kahit napakarami nating iniaalay, kahit malaking halaga man ang binibigay ninyo sa pag-aalay, sa inyo man binili ang mga dinadala nyo sa pag-aalay, isa lang ang nadidinig natin kapag binabasa, kapag dinarasal ang panalangin Eukaristiko. Iniaalay namin ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Ang katawan at dugo ng nararapat na handog.
Kaya tinatapos natin ang panalangin ng pagpupuri at pasasalamat, hawak-hawak ng pari ang katawan at dugo ni Kristo. Lahat ng parangal at papuri inihahandog sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lagi tayong nag-aalay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lahat ng dasal natin laging merong sa pamamagitan ni Kristo. Dahil siya lang ang malugod na handog. Hindi ko po kayo pinipigilan na mag-alay. Baka makagalitan ako pag wala nang nag-alay. Ang sinasabi ko po, lahat ng alay natin sa loob man ng misa o sa ating mga personal na buhay, personal nating panata, alay natin sa Diyos. Lahat iyon, ilahok natin kay Kristo. Ang maging alay dapat natin ay maging alay natin ng pakikipagkaisa kay Kristo. Para hindi maging panlabas lamang na alay. Para maging katanggap-tanggap na alay. At ihanda natin ang sarili natin sa pag-aalay na ito. Magpahubog tayo. Tanggalin natin lahat ng balakid para makapag-alay ng wasto. Paano? Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Talikdan ang sarili, pasanin ang krus. Lahat naman yan, sinabi na ni Jesus. Ihanda ang sarili sa pakikipagkaisa kay Kristo. Sapagkat kung hindi, may liwanag na dala-dala si Kristo, liwanag ng ating kaligtasan, sinasagisag ng mga ningas ng mga kandila natin. Subalit kung hindi tayo handa, hindi natin mababanaagan ang ganda ng liwanag na dala ni Kristo. Kung hindi tayo handa, kung hindi tayo kaugnay ni Kristo, sa halip na mabanaagan ang ganda ng liwanag, sa halip na magpasalamat dahil sa ganda ng liwanag, masisilaw lamang tayo. Amen.